Hinalay daw siya ng afam o ng kano. Iyon ang lumalabas sa bibig ni Kira. Kalagitnaan ng 2,008 nang mabulabog ang buong isang barangay sa Mabalacat, Pampanga. Bigla kasing kumalat ang balita na dinimanda ni Kyra Herrera ang bayaw niyang kano, si Michael Turner, dahil daw sa panghahalay o panggagahasa. Hindi na nga nakapaghintay ang mga kapitbahay. Naglabasan agad ang mga ulo sa bintana. May mga naglakad pa papunta sa harap ng bahay ng mga Herrera para lang makibalita. Usap-usapan agad sa kanto, sa tindahan, pati sa tricycle terminal. Totoo ba iyon? Yung kano daw, binanyak si Kyra. Pero ang nakakagulo sa kwento, si Talia Herrera mismo, asawa ni Michael at panganay na kapatid ni Kyra, kumontra sa reklamo. Malakas ang pagkabigla ng lahat kasi sa imbes na kampihan ang kapatid, si Talia pa ang nagsabi sa barangay na hindi totoo yung sinasabi ni Kyra. Gumagawa lang siya ng kwento dahil gusto raw nito ang pera ni Turner na asawa niya. Dito lalo nag-init ang kaso. Sa araw na iyon, halos puno ang harap ng barangay hall. Nakatayo si Kyra, galit, nanginginig, umiiyak-iyak pero halatang may baong sama ng loob. Sabi niya sa blotter, hinipo raw siya ni Michael sinundan sa banyo, saka sinubukan daw siyang halayin habang wala si Talia sa bahay. Diretsong salita at sinabi niyang nagawa raw talaga ni Turner na halayin siya. At dahil kontra ang kanyang ate sa reklamo, wala ring naayos sa barangay hall sa gulong iyon. Kaya minabuti ni Kyra na ipapulis na si Michael Turner. Sa sumunod na araw, pinusasan si Turner sa harap mismo ng bahay na siya ang nagpatayo dito sa Pilipinas at dinala siya sa presinto na sinundan naman ng kanyang asawang si Talia. Yun ang mga nangyari. Pero ang tanong natin mga kaibigan, bakit? Bakit napunta sa ganong tagpo ang buhay ng afam, itong kano, sa buhay ng magkapatid na Herrera? Maraming ang nakapagsabi na mabait naman daw si Turner. Tahimik, hindi bastos, hindi lasinggero. Pero bakit bigla na lang itong nakulong? Ganito kasi yun. Simulan natin ang kwento sa mismong ginawang suspect sa panggagahasa, si Michael Turner, dating militar, US Navy. Halos 20 taon nagserbisyo. Nasanay sa disiplina, sa tahimik na buhay, at sa buhay Amerika na malayo sa gulo. Pero nang makakilala siya ng unang Pilipina dito sa Pilipinas, nagbago ang takbo ng buhay niya. Na-inlove siya agad. At dahil sawa na sa paglalayag at pag-iikot sa barko, nagretiro na siya. At dito na tumira sa Pinas kasama ng unang asawa niya. Sa kasamaang palad, 4 na taon pa lang mula nang magsama sila, namatay ang unang asawa ni Turner sa isang aksidente sa kotse. Hindi sila nagkaanak, wala man lang naiwan na pamilya para kay Turner dito. Kaya ang naging buhay niya pagkatapos noon, puro tahimik, puro lungkot, at puro pag-aalala kung ano pang silbi ng mga taon na pinagpaguran niya. Pero kahit malungkot, hindi siya naghirap. May bahay na siyang naipatayo sa Mabalacat noon pa. At hindi basta bahay. Maayos, malaki, at gawa sa pera niya mismo. At hindi lang bahay. May pera talaga si Turner. Bukod sa buwan-buwan niyang pensyon bilang retired US Navy, may mga negosyo na rin sila ng unang asawa niya bago ito namatay. 2 gasolinahan at ilang franchise ng fast food tulad ng McDonald's. Maabilidad daw kasi sa pera yung una niyang asawa, kaya na-manage at napalago nila ang mga dollars na dala ni Turner. Kahit hindi na siya magtrabaho, tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Kung tutuusin, mayaman na kung tawagin. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Talia Herrera. Isang simpleng promodizer sa mall. Maganda, maamo ang muka at hindi maarte. Tubong Bautista, Pangasinan. Pamilyang magsasaka ng sibuyas ang pinanggalingan nila, kaya sanay sa hirap, sanay sa pagtitipid, at sanay na walang luho. Ang pangarap lang niya noon ay makalabas sa hirap at magkaroon ng maayos na buhay. Alam ni Talia na gusto siya ni Turner, at alam din niya na hindi pa niya mahal ang kano nung una. Pero practical din si Talia. Sabi niya sa sarili niya, kahit hindi pa niya mahal si Michael, matutunan niya rin itong mahalin. Ang importante, hindi na siya babalik sa buhay na araw-araw sa mall, pa-overtime ng pa-overtime. Tapos uuwi pa sa boarding house na wala pang nakahandang kakainin at sarili mo pang kilos lahat.
Wala naman daw masama sa pag-asang umangat ang buhay dahil lahat naman ng tao ay gustong umasinso. At dahil mabait naman talaga si Turner, hindi madamot, hindi bastos, hindi manloloko, madaling nahulog si Talia sa kanya. Maayos ang trato, may respeto, at hindi siya pinapabayaan. Kaya di nagtagal, nagpakasal si Turner at Talia at dito nagsimula ang bagong yugto ng buhay nilang dalawa. Tahimik, maayos, komportable. Sa simple at komportableng buhay nila, tuwang-tuwa noon si Turner kasi sa 5 taon nilang pagsasama ni Talia, nabigyan na siya nito ng 2 anak na halos magkasunod lang, isang babae at isang lalaki. Si Alisa Turner ang panganay at si Arnold Turner ang bunso. Sobrang proud si Turner noon. Sabi nga ng mga kapitbahay, iba ang ngiti ng Cano pagkasama mga anak niya. Bawat hakbang ng mga bata, may picture. Bawat ginagawa, may kwento siya sa mga kaibigan niyang puro retired din. Wala kang makikitang problema noong panahong iyon. Maayos ang bahay, masaya ang loob, at tahimik ang araw-araw. Pero habang lumalaki ang mga bata, nagsimula ring dumami ang responsibilidad. Si Talia, kahit kaya pa, hirap ng pagsabayin ng lahat. Hatid sundo sa school, paglilinis ng bahay, pagluluto, pag-aalaga kay Alisa at kay Arnold, at pag-aasikaso kay Turner. Lalo pa at minsan umaabot si Turner ng meeting sa franchise at inaasikasong mga papeles. Kailangan na talaga nila ng dagdag kamay sa bahay. Dito na pumasok ang ideya ni Talia na kumuha ng makakasama. At ang unang pumasok sa utak niya ay si Kira, ang nakababata niyang kapatid na nasa Bautista. Kaya sinundo pa niya ito mismo. Bumiyahe si Talia para kunin si Kira at kinausap niya iyon ng maayos. Sabi niya, "Kira, dito ka muna sa amin. Tumulong ka sa bahay, alaga ka rin dito at baka sakaling makahanap ka ng magandang trabaho sa Mabalacat. Mas may chance dito kaysa dyan sa bukid." At totoo naman, si Kyra noong panahong yon ay sa bukid tumutulong. Nag-aani ng sibuyas, walang stable na trabaho at halos wala ring pera. Kaya nang marinig niya ang alok ng ate niya, hindi na siya nagdalawang isip. Natural lang, ate niya ang nag-imbita kaya kampante siya na ligtas at maayos ang tirahan niya. Pumayag agad si Kira. Sabi pa niya noon, "Ate, sige, para may umusad naman ako sa buhay." At masaya rin si Talia kasi kahit papaano, kapatid niya ang makakasama niya sa bahay. May katuwang siya sa mga gawaing hindi niya na kaya mag-isa. Maging si Turner, walang tutol. Ang alam niya, tutulungan lang nila ang kapatid ni Talia. Wala siyang iniisip na masama. At nangyari na nga ang nangyari. Dito nagsimulang tumira si Kyra sa bahay ng mga Turner sa Mabalacat. Taong 2006 yun, mga bare month na, malamig na ang hangin. At nagsisimula nang maghanda ang mga tao para sa darating na Pasko. Sa simula, maayos ang lahat. Tahimik. Si Kira halatang nahihiya pa. Maingat kumilos, halos hindi marinig kapag naglalakad sa loob ng bahay. Si Talia, gumaan ang araw-araw dahil may katuwang na siya sa gawaing bahay. At si Turner, normal lang ang kilos. Wala siyang iniisip kundi trabaho at pamilya niya. Pero dahil nahihiya rin si Turner sa hipag niya, lalo na't kita niyang masipag naman ito, sinabi niya kay Talia na pasahuran ng tama ang kapatid nito. Hindi man malaki, pero sakto sa trabaho bilang katulong. Paglilinis, pag-aalaga sa mga bata, at pag-asikaso sa bahay. At dumating ang araw na nakatikim na ng medyo malaking sahod si Kira. Malaki ayon sa pamantayan niya dahil hindi pa siya nakakahawak ng ganoong pera kailanman. Sa halip na magpasalamat, doon nagsimula ang unti-unting pag-iba ng ugali niya. Kung tutuusin, basic salary lang iyon. Sapat, pero hindi maluho. Pero para kay Kyra, parang nabuksan ng ibang mundo. Isang mundong ngayon lang niya naamoy, ngayon lang nadama. At doon na nagbago ang pananaw niya sa buhay. Nagsimula siyang mainggit sa ate niya, tahimik lang sa una. Pero gabi-gabi, habang natutulog ang lahat at siya na lang ang gising nag-aayos ng kusina, napapahinto siya at napapatingin sa paligid. Bakit si Ate Talia? Ang ganda ng buhay, may bahay, may asawa.
May mga anak. Ako, katulong lang. Lalo pang sumama ang loob niya kapag nakikita niyang may bagong gamit ang mga bata. Bagong appliances si Talia. O kapag may in-order si Turner na pagkain mula sa labas. Unti-unti, ang hiya ni Kyra napalitan ng inggit. At ang inggit, unti-unting naging pagnanasang magkaroon ng mas malaking pera at mas maginhawang buhay, na para bang entitled siyang makuha rin ang meron ng ate niya. At doon nagsimula ang tunay na delikadong pagbabago sa isip at puso ni Kyra. Tahimik pa sa labas, pero sa loob niya, may unti-unting tumutubong pagnanais na magdudulot ng gulo sa pamilya Turner. At ang emotion na ito ay ang kasakiman sa pera at kayamanan. Habang pinapanood niya ang ate niyang si Talia na may maayos na buhay, may masarap na pagkain sa mesa, may magandang gamit, at may 2 anak na mahal ni Michael, doon nagsimulang mabuo sa utak ni Kyra ang tanong na hindi na niya natigilan. Bakit siya? Bakit hindi ako? Mas maganda naman ako. Mas bata. Mas deserve ko rin ng ganyang buhay. At habang tumatagal, mas lalo niyang pinaniniwalaan ang sarili niyang imahinasyon. Para kay Kyra, hindi lang basta swerte si Talia. Para sa kanya, may kinuha si Talia na dapat sana ay para sa kanya. At dahil nakikitira lang siya sa bahay at araw-araw niyang nakikita kung gaano kakomportable ang buhay ng ate niya, unti-unting nagiging malinaw sa isip niya ang plano. Aagawin niya ang posisyon ni Talia at magsisimula iyon kay Michael. Dahan-dahan niyang sinimulan ng galaw. Hindi biglaan, kundi paunti-unti para hindi halata. Una, mas madalas siyang dumadaan sa harapan ni Michael kapag alam niyang nakaupo ito sa sala. Hindi simpleng pasada lang, talagang sinasadya niyang dumaan na naka-short na maikli at nakadikit ang damit sa katawan. Kapag nag-aabot siya ng pagkain, sinasadya niyang idikit ang braso niya sa braso ni Michael, sabay ngiting hindi pangkaraniwang ngiti ng isang hipag. Pangalawa, ginamit niya ang pagiging pabibo sa bahay. Siya raw ang maghuhugas ng pinggan. Siya raw ang maglilinis. Siya raw ang aabot ng tuwalya. Kapag wala si Talia, mas lumalapit siya kay Michael at kinakausap ito tungkol sa kung ano-ano. Puro drama, puro pagpaawa, puro kwentong gawa-gawa tungkol sa hirap niya sa probinsya para lang makakuha ng atensyon mula sa Kano. At habang ginagawa niya ito, napapansin niyang unti-unting nagbabago ang tingin ni Michael. Hindi pa halata pero ramdam niya, at dahil dito mas lumakas ang loob ni Kyra. Sa madaling sabi, inakit niya ng lubos si Turner, ang bayaw nito. Hanggang sa isang araw, sinadya niyang lumabas ng banyo nang nakatawel lang. Alam niyang nasa sala si Michael. At kunwari, nabigla pa siya nang magkatinginan sila. Hindi umiwas si Michael. Hindi rin siya nagalit. At doon lalo pang tumapang si Kyra kasi sa utak niya, konting tulak na lang. Dumating ang araw na umalis si Talia kasama ang mga anak para mamalengke. Naiwan sina Michael at Kyra sa bahay. Tahimik ang loob, walang tao sa paligid, at doon na kumilos si Kyra ng direkta. Lumapit siya kay Michael sa kusina. Suot ang damit na halatang pinili niya para sa araw na yon. Masikip, maikli, at kapag yumuko siya, siguradong mapapatingin ang kahit sinong lalaki. Umangat siya ng bahagya, saka mahinang boses na nagsabi, "Michael, kung may gusto ka, hindi ko sasabihin kay ate." At doon tuluyang bumigay si Michael. Hindi niya ito plinano. Pero hindi rin siya umatras dahil sa naging marupok siya sa mga sandaling iyon. Dahil lalaki rin naman siya. Pero si Kyra ang nagumpisa. At wala na rin pala itong bra. Kaya nung naghubad siya, direktang kita na ni Turner ang buong kaluluwa niya. Kaya naman si Turner ay hindi na nakaikot pa ang ulo. Dahil nakikita niya ang magandang katawan ni Kyra. Tsaka niya sinungaban si Turner. At nung dama na ni Kyra na matigas na si Turner, hinatak niya ito papunta sa kanyang silid mismo. At doon naganap ang una nilang pagtatalik. At umaasa si Kyra noon na kapalit ng kanyang laman na ibinigay ay kayamanan. Nangyari ang hindi dapat mangyari. At mula sa gabing yon, hindi na naging normal ang bahay ng mga Turner. Doon nagsimula ang lihim, ang pagtataksil. Pero ang sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil mali ang inakala ni Kyra
na mapupunta sa kanya ang atensyon at pera ni Turner. Doon niya nakita na mas pinapahalagahan pa rin ni Turner ang pamilya nito, lalo na ang mga bata. At lagi nitong sinasabi kay Kira na mahal niya ang ate nito at kahit kailan, hindi at hindi niya ipagpapalit si Talia para kanino man. Doon lumabas ang totoong kulay ni Kyra at nagbanta pa ito na isusumbong daw niya si Turner kay Talia, na pinilit daw siya at ginahasa. Pero bago pa man mangyari ang gulo noong 2008, ipinagtapat na ni Turner ang lahat sa asawa niya. At dahil kilala ni Talia ang ugali ng kapatid niya, mas naniwala siya sa asawa. Papatawarin pa sana ni Talia si Kira dahil napatawad na rin niya si Turner, pero hindi tumigil si Kira. Sa halip na umamin sa kasalanan niya, tinutuo pa ni Kyra ang pagbabanta na idedemanda raw niya ng rape si Turner. Nagmurahan sila ni Talia, nagkasumbatan, at kulang na lang ay magsabunutan bago pa man umabot sa opisyal na reklamo. Umaawat pa nga noon si Turner sa dalawa dahil ayaw niyang makita iyon ng mga bata. Hanggang sa sumunod na nga na araw pagkatapos ng blotter at reklamo ni Kyra, mabilis na kumilos ang pulisya dahil rape case ang isinampa. Kahit kulang ang ebidensya, protocol ang sinunod. Kaya kinabukasan, pinusasan si Michael Turner sa mismong harap ng bahay niya. Tahimik lang siya, walang reklamo, walang sigaw, wala kahit isang salitang masama kay Kyra. Ang sabi lang niya sa mga pulis, "It's okay, I will cooperate," habang nakayuko at mukhang pagod sa bigat ng sitwasyon. Dinala si Turner sa presinto, kinuhanan ng statement, at dahil mabigat ang kaso, automatic siyang ikinulong habang hinihintay ang inquest. Habang nasa loob siya ng selda, hindi siya iniwan ni Talia kahit isang araw. May dalang pagkain, tubig, gamot at kung minsan kumot para hindi ginawin ang asawa niya. Kahit alam ni Talia na si Kyra, kapatid niya mismo, ang gumawa ng reklamo, hindi nagsalita ng masama si Turner. Sabi lang niya, "Let justice handle this. I forgive her, even if she lied." Habang nakakulong si Turner, si Kyra naman ay dumulog sa isang local women's protection program na tumutulong sa mga babaeng nagsasabing biktima sila ng pang-aabuso. Programa ito ng LGU at ilang NGO na nagbibigay ng counseling, legal advice at minsan financial support sa mga walang pera pang abogado. Natural na umiyak si Kira sa harap nila. Dinramahan ang kwento at ginamit ang pagiging kawawa para lalo siyang paniwalaan. Kaya noong dinala niya ang kaso sa kanila, mas lalong tumibay ang reklamo niya sa papel kahit walang malakas na ebidensya. Naglabas pa ng statement ang isa sa staff, "Kung kailangan mo ng abogado, tutulungan ka namin, hindi ka nag-iisa." Siyempre, mas lalo pang lumakas ang loob ni Kyra. Hindi niya alam na sa huli, mismong testimonya niya ang sisira sa kanya. Pagdating sa piskalya, nag-file si Kyra ng rape under Article 266A, mabigat na kasong kriminal. Pero mabilis na napansin ng piskal ang mga butas. Walang medical exam, walang witness, walang anumang injury. At ang pinakamalala, magkakaiba ang detalye ng kwento ni Kyra kada tanong. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon niya nang mismong si Talia ang tumayo sa harap at nagtestigo laban sa kanya. Sa korte na naganap ang totoong sagupaan ng magkapatid, si Kyra, todo drama sa witness stand, iyak, takot, kwento ng pang-aabuso na halatang pinag-aralan para makaawa. Pero bawat sagot niya, hindi tugma sa nauna. Kapag tinanong ng abogado, nagugulo, nalilito, at minsan hindi alam kung ano ang sagot. Si Talia, diretso ang linya. Hindi ko nakita kahit kailan si Michael na gumawa ng masama kay Kira at kilala ko ang kapatid ko. Kapag gusto niya ng pera, gagawa siya ng paraan para makuha iyon. Nang tinawag si Turner para tumestigo, hindi siya nagpalusot, hindi siya nagmura, hindi galit, at hindi umiwas. Ang sabi lang niya, "I respect this court. I respect my wife. I did not force Kira. I am sorry this happened, but I will stand by the truth." Tahimik ang courtroom. Paglabas ng hatol ilang buwan matapos ang trial, malinaw ang desisyon. Case dismissed. Lack of evidence. Inconsistent testimony of the complainant. Ibig sabihin,
Talo si Kyra at malaya si Turner. At paglabas ni Turner sa kulungan, tumingin siya kay Kyra at ang sabi lang, "I hope you heal. I don't hate you." At doon tuluyang gumuho ang mukha ni Kyra. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil hindi niya inasahan na yung lalaking sinira niya mas may puso pa sa kanya. Matapos lumabas ang desisyon ng korte at tuluyang maibasura ang kaso laban kay Michael Turner, maraming nagsabi na dapat daw mag-counter case si Talia laban sa kapatid niyang si Kyra. Ang dami kasing nilabag ni Kyra, pagsusumite ng maling reklamo, pagsira sa pamilya ng ate niya at pagdawit sa pangalan ng taong walang ginagawang masama sa kanya. Marami ang nag-udyok kay Talia. "Demanda mo na yan para matuto. Hindi basta-basta ang ginawa niya sa asawa mo. Ating, kasalanan yan sa batas, hindi dapat palampasin." Pero si Turner, na siya mismong sinaktan ng malaking kasinungalingan, siya pa ang pumigil para hindi madagdagan ng gulo. Kaya napigilan si Talia. Hindi na natuloy ang demanda. Pinawi na lang nila si Kyra sa Bautista at dito nagtatapos ang isang huwad na kaso, isang kwento ng kasinungalingan at isang pamilya na halos masira dahil lang sa pagmamahal sa pera at kasakiman ng isang babae na hindi marunong makontento sa buhay. Ang buong pangyayaring ito ay malinaw na paalala na minsan hindi ang kahirapan ang nagpapabagsak sa tao, kundi ang pagnanais na magkaroon ng lahat kahit walang lehitimong paraan. Sabi nga sa Biblia, sa unang Timothy 6:10, "For the love of money is the root of all evil." Hindi pera ang masama. Ang pagnanais na magkaroon nito sa kahit anong paraan, iyon ang kayang sumira ng pamilya, pangalan at buhay ng tao. At iyan ang nangyari sa magkapatid na Herrera. At iyan din ang aral ng kwentong ito.